Kapag nanay ka na talaga, magiging favorite place mo ang kusina sa ayaw at sa gusto mo. Hello mga Mima, tara at samahan niyo ulit ako sa aking another super duper late upload. Nung nakaraang araw ay nagpabili nga ako kay Josawa nitong ukoying hipon. Para kasing nagkikrave na naman ako sa ukoy na hipon. Ang sarap naman kasi talaga nito, lalo na nga kapag lasang-lasa mo yung bawang. At ngayon ko nga lang din nalaman na ganito pala ang pagtagkal ng buhok nito. Diyos mio, kung hindi pa ako tinuruan ng Josawa. Dati kasi ginugupit ko talaga to. Inisa-isa ko na rin tong linisan at talaga namang chinaga kong alisin yung mga paa at nguso. Medyo matagal nga lang rin talaga siya gawin, pero ito talaga ang gusto ko. Gusto kong pahirapan yung sarili ko. Bakit ba? After naman ay iginaya ko na nga itong mga ricados. Dahil ito rin naman talaga ang nagpapasarap dito, kaya hindi talaga to dapat mawala. Pwede namang ready mix na yung gamitin dito kung gusto mo lang naman na mapadali na yung buhay mo. Pero para sa akin, mas masarap kasi talaga pag ganito. At eto nga, itsurang nagmumultitasking na naman ang ina nyo dito dahil wala na namang tigil ng pakarga to si Sia. Gustong gusto kasi talaga niya na pinapanood yung ginagawa ko at sa tingin ko naman ay natututo rin siya. Buti na nga lang sa mga oras na to ay may pakiramdam sa Josawa, kaya kinuha na si Boss Madam. Inilabas at hinugasan ko na rin pala tong kapartner ng aking ukuyin. Medyo hindi na nga lang talaga siya fresh dahil ilang araw na rin siya sa hinarvest ko na rin yung nag-iisa kong talong dito sa aking bakuran. Maigi rin pandagdag. Sayang nga lang at hindi na nabuhay yung dalawa pang puno. Ito pa naman sana yung favorite kong gulay, kaya gusto ko nga sana talaga marami akong tanim na talong. Inumpisahan ko na rin lutuin to dahil after nga nito ay magluluto naman ako ng gulay. Baka kasi kung anong oras na naman ako matapos nito kabi video. At eto nga, habang pinapanood ko talaga siya, parang nagkikrave na naman ako, na amoy ko talaga siya. O diba, ang ganda at parang ang sarap lalo kapag nalinis mo ng maayos. At syempre, kapag naluto na, hindi mawawala dyan ang taste test. At after naman maluto, ay ginisa ko na rin yung gulay dito sa pinagprituhan ko para mas malasa. At eto nga, nice patanan ni Josawa, kaya naman kailangan rin niyang i-taste test. Sigurado kapag naluto to, naku, baka ilang piraso na lang ang matira bago kami kumain. At eto nga si Madam, talaga namang hindi rin nagpapahuli. Buti na nga lang talaga matibay rin ang tiyan ng mga ito at hindi sumasakit kapag kumakain ito. Ako kasi dati, sumasakit yung tiyan ko kapag kumakain talaga ako ng hipon. At dahil nga masarap, kumakain pa rin talaga ako. Bahala ka dyang tiyan ka. At awa naman ng Diyos na wala na yung ganong pakiramdam ko kapag kumakain ako ng hipon. At fast forward, pagsapit ng dilim, syempre bisibisihan na naman ulit tayo sa kusina. Niluto ko na nga itong order sa akin na cake para naman mag-a-icing na lang ako kinabukasan. At dahil nga moist cake naman to, mas maganda na na-rest na rin siya sa chiller bago icing. Eto nga yung kagandahan sa moist cake, mas matagal sa rep, mas lalong sumasarap. Unlike sa sponge cake na masarap lang talaga kapag bagong luto. And after ko ang isa lang yung cake, ito namang ulam namin ngayong gabi, yung ginawa ko. Naubos na kasi yung ukoy kanina, kaya ito naman yung ipapartner ko dun sa gulay. Ipiprito ko lang din to kasi prito naman kasi talaga ang masarap na kapartner sa ginisang gulay. Hinugasan ko na rin muna itong mga ginamit ko sa pagbe-bake para naman kahit papano ay konti na lang rin yung huhugasan ko mamaya. At syempre, para hindi rin naman masahin yung oras ko pag-iintay maluto tong isda. At ito lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye-bye!